In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So, our topic for this morning in Religion 7 or CLE 7 is all about the revelation, no? Medyo hindi natin i-explain ng mas malalim kasi nga hindi lahat kayo ay nag-aral sa Catholic school last year. Ibig sabihin, wala kayong hindi ganun sapat yung I am not underestimating you, pero baka hindi ganun kasapat yung kaalaman ninyo tungkol sa ating pananampalataya. Okay? So, una sa lahat, kailangan nating malaman na ang Diyos ay nangungusap sa atin. Ano ibig sabihin ng nangungusap? Ang Diyos ay nakikipag-usap sa kanyang mga tao, sa kanyang bayan. Ang Diyos, hindi yan nagtatago. No, ang Diyos patuloy niyang ibinabahagi ang kanyang sarili sa atin. Okay? Pag-aralan natin dito tungkol sa kapahayagan o yung revelation. No, revelation ng Diyos. Kapag sinabi kasi natin revelation, ito yung bagay na ipinapakita sa atin. Ito yung bagay na binubuksan sa atin upang maintindihan natin. Bakit may revelation? Para maintindihan natin kung ano yung bagay na dapat nating maintindihan. Okay? So, what is revelation? So, Revelations lessons 1 to 8. So, dito sa picture na ito, nakikita niyo yung picture na to? Can you see the picture? Okay, God comes to meet man. Okay? God comes to meet man, divine revelation. So, this is actually the center of our topic. Nung ang Diyos, okay, nakipag-meet, okay, o ang Diyos nakilala ng tao ang Diyos. Okay. So sabi natin, ang Diyos hindi yan nakikita, hindi yan naiintindihan ng buong buo. Ang Diyos hindi nakikita, ang Diyos hindi naiintindihan ng buong buo. Okay, pero binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na makita siya kahit kaunti, kahit papaano. Okay? Upang magkaroon tayo ng pagkakaintindi sa ating Panginoong Diyos. Okay. So, Caroline, what is revelation? Okay. So, what is revelation? Well, how do we define revelation? Can we read Miss Ching, what is revelation? Can you read now? Elise? Okay. So, what is the meaning of revelation? Revelation comes from the Old French reveler, to reveal, which derive from Latin, this is from Latin term revelare, which means to reveal, to uncover, to disclose, or literally to unveil. Okay, so it's all about revelation. It's all about unveiling. Halimbawa, may regalo sa'yo, tapos i-unveil mo siya, i-uncover mo siya. Pag na-uncover mo na, nakikita mo na yung regalo mo, tama? Halimbawa, mayroong sorpresa sa'yo at natatakpan siya ng tela. Halimbawa, yung sasakyan. Pero obvious naman ang sasakyan yun, di ba? In-unveil, tinanggal yung veil, nakikita mo yung sasakyan. So, it takes for a particular thing to be uncovered for you to be revealed by something. Okay, makikita mo yung bagay. Okay, so pag sinabi nating revelation, ito yung pagpapahayag ng Diyos sa atin. Paano ipinakita, paano ipinaramdam ng Diyos yung kanyang pagka-Diyos sa atin. Okay? Sa kasaysayan nating mga tao. Okay, tuloy natin. Okay, so second definition, it was then called revelatio, from the late Latin, which means a disclosure of information to man by a divine or supernatural agency. Pag sinabing revelatio, ito daw yung pagpapakita ng Diyos sa tao. Pagpapakita ng Diyos sa tao.
Okay. Revelatio, revelation. Okay, let us continue. So, what is revelation therefore? What is revelation therefore? Kindly read. Mr. Soriano Inigo, kindly read. What is revelation? Okay. Sa madaling salita, ang revelation ay paraan ng Diyos upang makausap tayo. Okay, ito. Paraan ng Diyos, pakibuksan lahat ng camera. Paraan ng Diyos upang makausap tayo. Bakit kailangan tayong makausap ng Diyos? Upang malaman natin ang plano ng Diyos. Okay? Upang malaman natin ang plano ng Diyos. Okay? Si Kristo naging tao, di ba? Si Kristo bumaba sa lupa. Galing sa langit, bumaba sa lupa. Pero si Kristo ba, nung bumaba sa langit, bigla na lang? Si Kristo pa, nung bumaba sa langit, bigla na lang nangyari? Hindi. Sa Old Testament, sinabi ng mga propeta, sinabi ng mga tagapagturo na may darating na tagapagligtas. So, inihanda tayo. Ang Diyos inihanda tayo upang sa pagdating ng kanyang pahayag o kanyang plano. Okay. Halimbawa yung kay Kristo, hinanda tayo ng mga propeta sa Old Testament. Yung New Testament, dumating si Kristo. Kaya nga may New Testament. Dumating si Kristo, naging tao. Siya yung kapahayagan, siya yung revelation, siya yung plano ng Diyos doon sa Old Testament. Halin natin. Okay. So, second definition, it is a gift of God's self-communication which is realized by deeds and words over time. Ito na yung regalo ng Diyos sa pakikipag-usap sa atin sa pamamagitan ng kanyang gawa at salita. Okay. So, nakikipag-usap ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang gawa at salita. Okay? Nagsasalita ang Diyos sa pamamagitan ng mga propeta. Okay? Nagsasalita ang Diyos sa pamamagitan ng mga tao sa Biblia. Okay? Gumawa ang Diyos ng paraan. Halimbawa, si Moises, nung niligtas ng Diyos ang bayang Israel sa pagkakaalikbit sa Egypt, di ba? Nung tumawid sila dun sa nahating dagat, bago nangyari yun, anong sabi ng Diyos? Nakipag-usap siya kay Moises. Sa papaanong paraan nakipag-usap ang Diyos kay Moises? Yung nagbabagang apoy, yung burning bush sa Mount Sinai. Yung isang bundok sa Sinai, yung bundok Sinai, merong bush doon, merong puno. Tapos nag-aalab yun ng apoy. Tapos nakipag-usap ang Diyos sa pamamagitan ng burning bush na yon kay Moises. Kaya anong nangyari? Anong resulta? Naligtas ang bayan ng Diyos sa pagkakaalipin sa Egypt. Noong binuksan ng Diyos, hinati ng Diyos yung dagat upang makatakas ang kanyang bayan sa pagkakaalipin. So ang Diyos nagpapahayag, no? Nagpapahayag sa salita at sa gawa. Okay, hindi lang sa salita, pagkos sa gawa. Okay, nung ang Diyos pinili niya si Noah na anong ginawa ni Noah? Sige nga. Anong ginawa ni Noah? According doon sa mga binabasa niyong Bible stories. Yes, Mr. Bulataw, anong ginawa ni Noah? Hindi ko marinig, Mr. Bulataw. Anong ginawa ni Noah? Hindi kita marinig. Chat mo na lang. Anong ginawa ni Noah? What has Noah made? What did Noah make? What has Noah made during the time of his calling? Okay. So nangusap ang Diyos. Nagsalita ang Diyos sa lahat ng mga taong pinili niya. Bakit? Upang tayo ay maligtas. Okay. Bakit nagpapahayag ang Diyos? Bakit ang Diyos ay nangungusap sa mga tao? Gumawa ng malaking barko para maligtas ang mga tao at hayop. Very good, Mr. Bulataw. Anong ginawa ng Yahweh kay Noah? Tinawag niya upang paalalahanan ng mga tao tungkol sa kanilang kasalanan. Hindi sila naniwala kay Noah. Sinabi ni Noah, 40 days and 40 nights na uulan. Pag hindi kayo sasama sa akin sa barko, kayo yung mamamatay. Hindi naniwala ang mundo kay Noah. Anong nangyari?
40 days and 40 nights na umulan, nabaha ang buong mundo, lahat sila patay. Ang nailigtas lang yung pamilya ni Noah at yung 100 pairs of animals. You see, 100 pairs of animals, tsaka si Noah lang ang nabuhay. Yung lahat ng tao sa buong mundo, nawala. Okay, ganun ang pagpapahayag ng Diyos. Kapag nagpahayag ang Diyos, meron siyang gustong gawin natin. Okay, meron siyang gustong na dapat nating gawin upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Okay, tuloy natin. Okay, so, okay, ito. Paano ipinahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa atin? Okay? Paano ipinahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa atin? Meron tayong tinatawag na stages of God's revelation. Kapag sinabi natin stages of God's revelation, ito yung kasaysayan. Okay? Pag sinabi natin kasaysayan, ito yung kung paano gumalaw ang Diyos simula noong ginawa niya ang mundo hanggang ngayon. Ano ang ginawa ng Diyos simula noong ginawa niya ang mundo hanggang ngayon? Okay, stages of God's revelation. Let us try to see. Kindly read number 1. Miss Paa, number 1. Okay. Ang pinakaunang pagpapahayag ng Diyos sa kanyang sarili sa atin noong ginawa niya ang mundo. Okay. Nung ginawa niya ang langit at lupa, nung ginawa niya ang araw at gabi, nung ginawa niya ang mga bituin, ang kagubatan, ang tubig, ang lahat, ang iba't ibang uri ng tubig, ang tao. Okay. Bakit ginawa ng Diyos ang buong mundo at ang tao? Ito ang iisang sagot. Dahil sa nag-uumapaw na pag-ibig ng Diyos. Wala nang iba. Dahil sa nag-uumapaw na pag-ibig ng Diyos, kaya meron ang mundo at ang tao. Okay. Ang pinakamahalagang ginawa ng Diyos ay yung tao. Okay? Yung lalaki at yung babae. Man and woman. Okay. Kaya sabi dito, the sin of when God created man and woman. Pero ang problema, ano nangyari? Sige nga. Nung ginawa ng Diyos ang lalaki at babae, anong nangyari? Bakit nagalit ang Diyos sa kanila? Rulin. Bakit nagalit ang Diyos sa lalaki at sa babae? Anong ginawa nilang tutol? Ano yung ginawa nila na bakit hindi nila sinunod yung ginawa ng Diyos? Yung plano ng Diyos. Ano? Kinain nila yung prutas na ipinagbabawal. Sabi ng Diyos, pwede mo lahat kainin ng mga bagay na meron dito sa kagubatan, sa hardin. Pero meron kang hindi pwedeng kainin. Ayun yung nasa gitna ng hardin. Yung puno ng kabutihan at kasamaan, yung puno ng kaalaman, tree of knowledge. Okay? Pero sila pa rin ay natukso. Tinukso nung ahas. Yung ahas, yung demonyo. Sabi niya, kapag kinain mo ito, sinabi ba ng Diyos na pag kinain mo tong prutas na to, malalaman mo ang tama at mali? Sabi niya kay Eva. Ano sabi ni Eva? Oo. Ipinagbabawal ng Diyos. Anong sabi ng ahas? Hindi. Pag kinain mo tong prutas na to, magiging Diyos ka rin. Pero mo, sinungaling ng demonyo, no? Sinungaling ang demonyo, sabi niya, magiging Diyos ka rin. Kaya itong si Eva, dahil nga napakasarap ng prutas, masarap na kainin, kinain niya. At binigyan niya rin yung kanyang asawang si Adan. At sila ay namulat sa kanilang sarili na sila ay hubad. Ibig sabihin, nalaman nila ang tama at nalaman nila yung meron na nagkaroon sila ng kaalaman. Alam nila ang tama at mali. Pinagbabawal ng Diyos yun. Sapagkat yung puno na yun, nandoon yung demonyo, nandoon yung serpiente, nandoon yung ahas na pwedeng sumira sa kanila. Anong ginawa ng Diyos? Sabi niya, dito pumasok ang kasalanan sa buhay nating mga tao. Noong unang panahon, walang kasalanan. Nung bago si Adan at Eva, walang kasalanan ng tao.
Pero nung nagkasala sila, nung si Adan at Eva ay kinain nila yung pinagbabawal na prutas, pumasok ang kasalanan sa atin. At alam niyo kung anong pinakamabigat na parusa ng Diyos sa atin? Kamatayan. Sabi ng Diyos, mamamatay kayo. Okay, sabi ng Diyos, dahil kinain niyo ang ipinagbabawal na yan, maghihirap kayo, maghahanap kayo ng sarili ninyong pagkain, mamamatay kayo balang araw. At dala-dala natin yung sumpa na yun hanggang ngayon. Lahat tayo ay namamatay dahil sa kasalanan ni Adan at Eva. Okay, tuloy natin. So nagkasala yung first parent. Kung sa ating first parents, sila yung mga unang magulang natin, sina Adan at Eva. Pero kahit gano'n, nagkasala sina Adan at Eva, mahal pa rin ng Diyos ang mundo. Tandaan niyo yan, ha? Nagkasala ang mga magulang natin, pero mahal pa rin tayo ng Diyos. Halimbawa, ikaw, Mary Caitlin, nagkasala ka sa nanay mo o sa lola mo, mahal ka pa rin ng lola mo. Okay? Nagkasala ka sa magulang mo, mahal ka pa rin ng magulang mo kasi magulang ka niya eh. Magulang mo siya eh. Anak ka niya. Okay? So, ganoon din ang Diyos. Nagkasala si Adan at Eva, mahal pa rin ng Diyos ni Adan at Eva. Okay? Anong pruweba? Ito, ituloy natin. The covenant between God and His people. Okay? So, dumadami na yung kasalanan, lumalawak na yung kasalanan. Iba't ibang uri na ng kasalanan ng namamayaning sa mundo noon. Ang sabi ng Diyos, kailangan gumawa ako ng paraan upang ang aking bayan, ang aking mga nilalang ay manatiling tapat sa akin. Anong ginawa ng Diyos? Pinaalalahanan niya kay Noah sa pamamagitan ni Noah na ang Diyos ay magbibigay ng parusa sa mga taong hindi maniniwala sa Kanya. Ano nangyari? Sabi ni Noah, gagawa ako ng malaking barko. Yung sasama sa akin maliligtas. Bakit? Sapagkat 40 days, 40 days and 40 nights na uulan, walang humpay na pag-ulan. Okay? Hindi nakinig ang tao. Walang pakialam ang tao. Nagpatuloy sila sa pagkakasala. Dumating ang 40 araw na pag-ulan at pagbaha. Hanggang sa nabaha ang buong mundo. Lahat patay. Except kay Noah at ang kanyang pamilya at ang 100 pares ng hayop na nakaligtas. Okay. Ibig sabihin, ang Diyos gumagalaw. Gumagalaw. Alam ng Diyos kung anong ginagawa mo. Alam ng Diyos kung nasaan ka, anong nasa isip mo. Alam ng Diyos kung anong gusto mong gawin. Alam ng Diyos yung kasalanan mo. Alam ng Diyos yung ginagawa mong kasamaan. Alam ng Diyos yung pananagot mo sa magulang. Alam ng Diyos yung hindi mo pagkain ng tama. Alam ng Diyos yung pagsusungit mo. Alam ng Diyos yung kabaitan mo. Alam ng Diyos yung mabuting puso. Okay? Kaya mayroong akapantay yung ginagawa mo sapagkat ang Diyos ay buhay. Okay, tuloy natin. Okay. So, makipagkasundo ang Diyos kay Noah pero hindi sila sumunod. Okay? Sumunod dahil mahal nga pa rin ng Diyos ang mundo. Sige, mahal ko pa rin kayo kahit na anong gawin nyo. Kahit na nagkasala kayo. Tinawag niya si Abraham upang maging ama ng lahat ng bansa. Bakit niya tinawag si Abraham upang maging ama ng lahat ng bansa? Upang ang lahat ng tao ay manumbalik sa Diyos sa kabila ng kasalanang ginawa nila. Tingnan mo yan. Tinalikuran mo na ang Diyos, pero ang Diyos nakaharap pa rin sa'yo. Okay? Tinalikuran mo na ang Diyos, pero ang Diyos nandyan pa rin sa'yo. Okay? So, tinawag niya si Abraham upang likumin ang kanyang bayan na nagkakawatak-watak na. Okay? Tawagin ang kanyang bayan na nagkakawatak-watak na sa kasalanan. Okay? Pagkatapos niyan, matigas pa rin ang ulo ng tao. Okay? Alam niyo kung anong pinaka-magiting, yung pinakamalalim na pagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos sa kanyang bayan? Noong niligtas niya sila sa pagkakaalipin. Okay? Alam niyo yung bayan ng Diyos, ang tawag Israel. Sulat niyo. Ang bayan ng Diyos, the people of God is Israel. Israel is the people of God. Okay. Israel is the people of God.
Okay. Alam niyo yung nangyari sa Israel dati? Sinakop ng Egypt. Yan. Sinakop ng Egypt. Lahat ng mga tao sa bansang Israel pumunta sa Egypt dahil sinakop sila ng Egypt. Ang ginawa ng Egypt, yan, sa Israel is the people of God. Thank you, Euro. Okay, Israel is the people of God. Okay. Yung Israel, sinakop yan ng Egypt dati. Okay, ang ginawa, inalipin sila, pinatay sila. Pag matanda ka na, papatayin ka na. Yung parang nangyari sa Philippines dati during the Spanish era, 'di ba? Yung Israel, pinasamba nila sa mga maling Diyos, pinasamba nila sa hari. Dati, ang sabi ng mga Egyptians, kailangan, hindi totoong may Diyos, sabi niya, ang Diyos yung hari, yung Pharaoh, yung paraon. Okay, kaya sasamba kayo sa hari. Okay, kaya ang Diyos, tinawag niya si Moises, sabi niya, ang aking bayan ay naalipin, ang aking bayan ay pinatay, ang aking bayan ay pinahirapan. Kaya tinawag niya si Moses, upang i-rescue, upang iligtas ang kanyang bayan sa pagkakaalipin sa Jerusalem, ay sa Ehipto. Anong ginawa ni Moises? Pumunta siya doon. At ano nangyari? Ano yung greatest history natin yung nangyari? Hinati niya yung dagat. Di ba? Nahati yung dagat at nakatakas ang kanyang bayan sa pagkakaalipin. Okay? Naramdaman ng kanyang bayan, naramdaman ng Israel kung gaano kamahal ng Diyos ang kanyang bayan noong niligtas niya ito sa pagkakaalipin. Pero na naman matigas pa rin ang ulo ng bayang Israel. Niligtas na sila ng Diyos sa pagkakaalipin, ibinigay na sa kanila ng Diyos ang kaligtasan. Sumamba pa rin sila sa ibang Diyos. Sumamba pa rin sila sa maling Diyos. Anong ginawa nila? Alam niyo yung golden bull? Sumamba sila sa gintong baka. Alam naman nila na may Diyos. Na may Diyos na dapat silang sambahin na nagligtas sa kanila. Sumamba pa rin sila sa baka. Diba? Ikaw gusto mong sumamba sa baka? Gusto mong sumamba sa kambing? Luluhod-luhod ka sa harap ng kambing, sa harap ng bahay nyo? Okay. Sumamba pa rin sila. Kaya nagalit ang Diyos sa kanila. Okay? Nagalit. Anong ginawa ng Diyos? Ito ang resulta. Ito ang resulta. Ang Diyos, hindi, kasi parang ang ibig sabihin ng Diyos, ito yung term, excuse me for the term, may bobo ang kanyang bayan. Bakit? Tanga ang kanyang bayan. Bakit? Excuse me for the term. Kasi, ipinakita ko na ang kapangyarihan ko sa kanila, sumamba pa rin sila sa iba. Ipinakita ko na yung pag-ibig ko sa kanila, sumamba pa rin sila sa ibang Diyos. Kaya, ito, dahil, I quote, yung aking bayan ay hindi nakakaintindi, ipinadala niya ang kanyang anak na si Jesus upang maintindihan, makita ng kanyang bayan ng face to face, harap-harapan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Okay, so the last part of the history of God's revelation was when Christ, our Lord Jesus Christ, became man. Nung ang Panginoong Hesukristo ay Diyos, naging tao upang makita natin face to face yung Diyos. Makita natin face to face yung ating Panginoong Diyos. Okay, upang hindi na tayo mag-doubt, upang hindi na tayo mag-alinlangan pa na may Diyos nga talaga. Okay, tuloy natin. Yan, ito yung stages. Pag sinabi natin yung stages, yung pagkakasunod-sunod noong kung paano pinahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa atin. Noong ginawa niya ang mundo, noong nagkasala ang unang magulang, noong gumawa ng kasunduan ng Ama ng Diyos ang kay Noah, noong nakipagkasundo ang Diyos kay Abraham, noong niligtas ang Israel sa Egypt, at nung dumating si Kristo sa mundo hanggang ngayon sa ating simbahan. Okay. Nung dumating si Kristo hanggang ngayon, patuloy na pinahahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa atin. Okay, kaya nga, yung susunod nating pag-uusapan, ano yung mga
yung iba't ibang uri ng kapahayagan ng Diyos sa buhay nating mga tao. Okay. Paano natin mas naintindihan, mas naramdaman ang Diyos sa pamamagitan ng mga ito? Kaya ito, let's continue. Okay, so sources of God's revelation. I-underline niyo yan sa mga libro niyo, ha. Sources of God's revelation. Ano yung iba't ibang pinagmulan ng pahayag ng Diyos o yung pagpapakita ng Diyos sa atin? Okay. Number one, we have God revealed Himself in creation. God revealed Himself in creation. Okay, God revealed Himself in... Ay, ano nakikita niyo dyan sa picture? Yan, creation. Ano ibig kong sabihin? Yung paglalang nung ginawa ng Diyos ang langit at ang lupa. Okay. Paano ipinahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa paglikha? Tignan natin. Okay. The first way God reveals Himself to us is through creation. Ang unang paraan daw kung paano inihayag ng Diyos ang kanyang sarili sa atin ito ay sa pamamagitan ng paglikha. Since the creation of the world, God's eternal power and divinity have become visible, recognized through the things He has made. Okay, so lahat ng ginawa ng Diyos, kung lalabas kayo dyan sa bahay ninyo, may puno, magbigyan kayo ng iba't ibang uri ng ginawa ng Diyos, puno, halaman, tao, iba't ibang uri ng tubig, dagat, ilog, bundok, bulkan, hayop, very good, lahat ng mga yan, at especially ikaw. Tap mo nga yung sarili mo, gawin mo nga. Tap yourself, yan. Ikaw ang pinaka-espesyal na ginawa ng Diyos. Bakit? Sapagkat ikaw lamang yung may isip, ikaw lamang yung nakakaalam ng tama at mali, ikaw lamang yung kayang magpasya ng mga bagay na gusto mo. Ito, paano ipinahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa creation? Noong ginawa niya ang lahat ng bagay kasama tayo. Okay. Kung walang Diyos, walang meron tayo ngayon. No? Kung walang Diyos, wala ka ngayon. Kung walang Diyos, walang hangin na hinihingahan. Walang katawan. Walang puno, walang pagkain, walang trabaho yung magulang mo, wala tayong gadget. Walang utak. Kung walang Diyos. Ibig sabihin, sa paglikha, ipinakita sa atin ang kabutihan ng Diyos. At hindi lang kabutihan, pati pagmamahal ng Diyos sa atin. Tuloy natin. Okay, mabilis lang tayo dyan. Hindi lang pala sa paglikha. Okay, ipinahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa simbahan. Ano ba yung simbahan? Yung simbahan, hindi yung building, di ba? Di ba nag-aaral niyo yung grade 6 kayo? Yung simbahan, hindi yun yung building. Yung simbahan, yun yung tao. Okay, yun yung tao. Yung mga kalipunan ng mga tao na naniniwala sa Diyos. Okay, at yung Santo Papa, yung mga obispo, yung mga taong namumuno sa simbahan. Okay, sabi dito, ipinahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa simbahan. Okay. Ano ibig sabihin nito? The church is a group of people called by God, okay, to hear His words and go forth to evangelize the world with the spirit and words of the gospel. It is the flock called, led, and nourished by Christ. Okay. So, bakit ang Diyos nananahan sa simbahan? Okay? Bakit ang Diyos nananahan sa tunay na simbahan? Sapagkat una, tandaan ninyo, ang Diyos ang nagtatag ng simbahan. Okay? Ang Diyos ang nagtatag ng simbahan. Pangalawa, ang Diyos ang tumawag sa simbahan. Sino yung simbahan ulit? Tayo. Tayo yung simbahan. Nung tayo ay bininyagan, naging miyembro tayo ng simbahan at nananahan sa atin ang Diyos.
Okay, pag tayo ay nagsisimba, pag tayo ay nagdiriwang ng misa, kapag tinatanggap natin si Kristo, kapag tayo ay nagdarasal, kapag nagsalita ang Santo Papa, nagturo ang obispo, nagturo ang mga pari, ang Diyos nananahan at naihahayag. God is being revealed. Okay, kaya nga sabi natin, one of the sources of God's revelation is the church. Hindi tayo aakyat sa langit kung hindi tayo kabilang sa tunay na simbahan. Okay? Hindi tayo aakyat sa langit kung hindi tayo nakapakinig, okay, ng tunay na mga salita ng Diyos. Okay? Hindi tayo aakyat sa langit kung hindi tayo nakapakinig ng salita ng Diyos at hindi tayo gumawa ng mabuti sa kapwa natin tao. Ayun yung dahilan kung bakit tinatawag tayong simbahan. Okay? Tinatawag tayong simbahan sapagkat tayo ay ipinadala ng Diyos sa lahat ng dako upang tayo ay maging mga saksi. Ano yung saksi? Witness. Kinakakita kinang kabutihan ng Diyos sa ibang tao. Yung simpleng paggawa nyo ng mabuti, pagpapakita na yan na ang Diyos ay nananahan sa simbahan. Kapag nagsalita ang Santo Papa, kapag nagsalita ang mga obispo, ang mga pari, totoo yun tungkol sa pananampalataya sapagkat sinabi yun ng Diyos sa kanila. Kailangan natin yun paniwalaan. Okay? Okay, continue. Let's continue. Okay, yan. The church comes from the Greek ecclesia or ekkalin, from Latin ecclesia, which means to call out, and another Greek kyriaki, which means those belong to the Lord. Let us not know. Okay. Jesus founded his church through the apostles and especially Saint Peter to continue his saving work to humanity. On the day of Pentecost, Christ sent the Holy Spirit to the apostles. Since then, the apostles became courageous witnesses to proclaim the risen Christ. Okay. So, si Kristo ang nagtatag ng simbahan. Si Kristo ang nagtatag ng simbahan. Hindi ito tinatag ng tao. Si Kristo ang nagtatag ng simbahan. Kaya, naniniwala tayo na nananahan sa atin ang Prince. Anong sinasabi mo dyan, Miss Manlungat? Are you singing? Are you singing? Stop doing that. Okay. Nananahan sa atin ang Diyos. Okay? Nananahan sa atin ang Diyos. Sa atin at sa lahat ng mga taong naniniwala sa Diyos. Okay. Ngayon, kung nananahan sa atin ang Diyos, ibig sabihin, ayun yung force natin para gumawa tayo ng mabuti kaysa masama. Okay, mabuti kaysa masama. Pray natin. Okay. Ang tanong dito ngayon, is God present in other religions? Sabi natin kasi, nananahan lamang ang Diyos sa kanyang tunay na simbahan, sa tunay na relihiyon, ang simbahang Katolika. Ngayon ang tanong, nananahan din po ba ang Diyos sa ibang relihiyon? Baka isipin ninyo, selfish tayong mga Catholics. Kasi sinong hindi Catholic? Taas ang kamay. Sinong hindi Catholic? Raise your hand. Lay. Sino pa? Eman. Okay, born again, di ba? Ganyan. Born again ang religion, di ba? Thumbs up. Okay. So, ang tanong, nananahan ba ang Diyos sa born again? Nananahan ba ang Diyos sa Iglesia ni Cristo? Nananahan ba ang Diyos sa Buddhism, sa Hinduism, sa Muslim? Ano sagot? Oo. Nananahan ang Diyos sa ibang relihiyon. Bakit? Bagamat kahit na hindi sila yung tunay na relihiyon, sapagkat naniniwala tayo na tayo yung tunay na relihiyon, nasa atin yung kabuuan ng revelation ni God, meron kang makukuha sa kanila na totoo, na tunay. Okay? Meron kang makikita sa kanila na tunay sapagkat nananahan din ng Diyos sa kanila. Naintindihan nyo? Okay, sabi dito, the Catholic Church never rejects what is true in holy and other religions. Okay. Whatever one belongs to another religion or no religion at all,
but through no fault of their own do not know the gospel of Christ or His church, but who nevertheless seek God ito, but who nevertheless seek God, okay, yan, huwag natin yan, i-highlight natin yan. Yeah, nevertheless seek God with a sincere heart and moved by grace, try in their actions to do His will as they know it through their conscience, those two can achieve eternal salvation. Ano ibig natin sabihin dyan? Kahit pala, hindi ko sinasabing maging ateista kayo ibig sabihin yung, pag sinabing ateista yung walang Diyos. Pag Kristiyano kayo, Kristiyano na kayo, wag na kayong lilipat. Okay? Yung palang mga Buddhists, yung mga Hinduist, Muslim, kahit yung walang reliyon, kapag meron silang ginagawang mabuti sa kapwa nila, ibig sabihin, kahit hindi nila alam, sinusunod nila yung turo ni Kristo. At pwede rin silang umakyat sa langit balang araw. Okay? Yung mga taong walang relihiyon, yung mga taong hindi kabilang sa tunay na relihiyon, merong pag-asa ng kaligtasan sapagkat hindi natin alam, gumagawa sila ng mabuti sa kanilang kapwa na naaayon sa turo ni Kristo. Halimbawa, paano yung Buddhist na kahit Buddhist siya, tumutulong siya sa mga taong nasalanta ng bagyo. Paano yung Muslim na kahit Muslim siya, nagbibigay siya ng mga relief goods sa mga tao. Paano yung atheist, yung hindi naniniwala sa Diyos, pero sinusulong niya yung kabutihan ng mga babaeng naaabuso, di ba? Gumagawa sila ng kabutihan kahit wala silang reliyon, kahit nasa ibang reliyon sila, aakyat pa rin sila sa langit. Sapagkat hindi man nila alam yung turo ng Diyos, bagkos sinasabuhay nila ito. Okay, yun. Yung ibig sabihin nun. Okay. So, is God present in other religion? What is our answer? Is God present in other religion? Thumbs up if yes. Yes, thumbs up if yes. Yes, God is present in other religions. Pero yung kabuuan, yung fullness, yung kabuuan, yung punong-puno, nasa tunay na simbahan. Yun yung simbahang Katolika. Okay? Okay. Ngayon, punta tayo dito sa Revelation and Science. Sa tingin nyo, magkaaway yung religion tsaka science? Sa tingin nyo, magkakontra ba ang religion tsaka science? Diba? Hindi nyo na kailangang malaman yan. Okay, pag sinabi natin religion kasi, about God, science, about technology, etc. yung mga tungkol sa innovation ng tao. Okay? Hindi na kailangang malaman yan. Okay. So, ito yun. Tingnan natin yung pinakalas. What is the fullness of God? Pag sinabing fullness, kabuuan, pinakabuo. Okay, yung mga nauna nating sinabi na revelation ni God sa creation, kay Abraham, kay Noah, yung mga yan ay ano lang yan, yung mga yan ay tawag doon, parang partial lang, kunti-kunti lang. Okay? Hindi natin masyadong naiintindihan. Hindi naman, pero kunti lang. Pero si Jesus Christ, sabi natin, is the fullness of God's revelation, yung kabuuan ng kapahayagan ng Diyos. Wala ka nang hahanapin pa. Okay. Sabi na dito, Jesus Christ is the fullness of God's revelation. Okay, nung si Kristo ay bumaba, siya yung wala nang bababa pang iba. Wala nang ibang pahayag. Wala nang ibang propeta. Wala nang ibang apostol, wala nang ibang tao na itatalaga ang Diyos. Bagkus si Kristo ay last na. Siya yung fullness, siya yung kabuuan, siya yung last, ultimate. Bakit kaya? Ang tanong bakit? Sapagkat nasa Kanya na lahat. Nasa Kanya na lahat. Ito, tira nyo Yan. Fullness of God's revelation, Jesus Christ. Alam niyo yung ichthus? Alam niyo yung ichthus? Thumbs up yung mga nag-aral dito last year. Ichthus. Di ba, ina-animate pa natin yung ichthus na yan? Okay, ano ibig sabihin ng ichthus? Ito, tingnan natin. Ano siya? 1, 2, 3, 4, 5. 5 Greek term.
Jesus Christus Theo Uius Soter. Jesus Christus Theo Uius Soter. Ibig sabihin yan, Jesus Christ, God, Son of God, Savior. Okay. Si Jesus daw, ang Kristo, pinili ng Diyos. Diyos siya kasama ng Ama, anak siya ng Diyos, at siya ay tagapagligtas. Okay? So, kopyahin nyo nga yan. This, go, kopyahin nyo ngayon. I'm giving you time to write. Kapag tapos na, sabihin nyo, tapos na, buksan nyo yung speaker ninyo. Tapos na? Okay na. Okay. So this is your lesson. Actually, ano ko lang, shortened, simplified para hindi tayo marattle, hindi tayo maging ma-pressure kasi grade 7 pa lang kayo at alam natin na hindi natin basta-basta na hindi natin mga to. It's a gradual process. Ito lang yung